Nangarap ka na bang makatuklas ng mga nakatagong kayamanan? Mga kayamanang nababasa mo lang sa kasaysayan at pwedeng magpabago sa takbo ng iyong buhay magpakailanman. Isipin mo isang araw nakita mo ang maalamat na Yamashita treasure sa isang kuweba ng punong-puno ng ginto at mahalagang bagay na sinasabing iniwan ng mga puwersa ng Hapon noong digmaang pandaigdig. Paano kung sa pag-angkin mo nito, ito ang magdala sa iyo sa isang buhay ng panganib at maduming politika? Pagkatapos na ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay naging pugad ng mga treasure hunter na nabighani sa mga alamat na nakapalibot kay General Tomoyuki Yamashita at kanyang mga tinatagong mga kayamanan. Kilalanin si Rogelio Rojas, isang hamak na magsususi sa araw at isang baguhang treasure hunter naman sa gabi. Noong 1970, si Rojas ay nagpasya magsimula ng isang misyon para hanapin ang kayamanan ni Yamashita dahil sa isang kwento mula sa isang Hapones. Hindi niya alam na ang kanyang matutuklasan ay magdudulot ng mga pangyayaring magbabago sa kanyang buhay ng tuluyan. Sa loob ng 7 buwan, si Rojas at ang kanyang mga kasamaan ay nagtrabaho at naghukay ng araw at gabi. Sumuot sa ilalim ng mga tunnel, nakatuklas na mga kagamitang pandigma tulad ng mga bayonet, rifle at isang nakakatakot na buto ng isang sundalong Hapon. Ngunit ang kanilang susunod na matutuklasan ay hindi nila inaasahan. Isang nakatagong silid na may mga gintong bar na kumikinang sa kadiliman na sinamahan ng mga piraso ng mga naglalakihang diamante. At isang misteryong estatwa ng Buddha na yari sa ginto at may timbang na 1 tonelada. Ngunit ang kasakiman at kasamaan ay nakaantabay lang sa anino ng kadiliman. Nakilala niya ang 3 posibleng buyer. Ang isa sa kanila ay sinuri ang statwa at idiniklarang ito ay 22 karat na gold. Pagkatapos nito, nagsimula ng kumilos ang mga intriga sa politika. Pumasok si Joy O'Hara, isang buyer na may koneksyon sa mismong ina ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Sa isang malupit na pangyayari, ang panaginip na Rojas ay naging isang bangungot. May mga armadong kriminal na sapilitang pumasok sa tahanan ng mga Rojas at kinuha ang gintong Buddha, mga diamante, 17 natitirang mga bar ng ginto, mga espada ng samurai, koleksyon na barya, at maging ang mga ipon ng mga anak ni Rogelio. Kalaunan, lumabas na si O'Hara ay konektado sa tahanan ni Josefa Marcos, ang ina ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Binalaan siya ni Judge Pio Marcos na magtaguna at isama ang kanyang pamilya. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay nahuli si Rogelio at inaresto. Siya ay binugbog at pinahirapan sa pamamagitan ng electric shock at paso ng sigarilyo. Binantaan na papatayin siya at sinabing hindi niya na makikita ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay pinilit ang pumirma ng mga maling affidavit na nagpapawalang sala kay Pangulong Marcos sa anumang kasalanan sa pagnanakaw ng Golden Buddha. Kalaunan, siya ay makakalaya at sasama sa isang political rally para magsalita laban sa rehimeng Marcos. Pero sa pagtitipon na iyon, merong magtatapon ng granada kung saan maraming masasaktan, mamamatay. Pagkatapos nito, 1 taon siyang magtatago at susubok na umuwi ng Baguio. Sa pag-uwi niya sa kanyang bayan, dito siya aarestuhin ulit ng mga pulis dahil sa kasong iligal na pagmamay-ari ng baril at makukulong ng 2 taon. Tulad ng maraming Pilipino, naharap siya sa hindi makatarungang pagkakakulong, madalas sa mali o walang basahan ng mga paratang. Hindi hanggang 1986 na mapatalsik si Ferdinand Marcos sa kapangyarihan. Sa isang makasaysayang kaso, layunin niyang bawiin hindi lamang ang ninakaw na kayamanan, kundi hingin din ang kabayaran para sa pagpapahirap at maling pagkakakulong na kanyang dinanas. Noong 1996, tila nakamit ni Rogelio Rojas ang katarungan nang sabihin ng judge na may pagkakasala si Marcos Sr. Agarang ginawad sa kanya ang napakalaking 22 bilyon na halaga ng pinsala. Ito ang pinakamalaking kasunduan ng gantong uri sa panahon na iyon. Isang simpulo ng tagumpay laban sa paniniil at katiwalian.
Ang ginto ni Yamashita ay isang kayamanan kung saan pumukaw sa imahinasyon ng buong bansa. Ito ay nag-iwan ng isang alaala ng mga pangarap na nawasak at mga buhay na magpakailanman ay nabago. Sa pagtatapos ng paglalakbay natin sa nakaraan tungkol sa buhay ni Rogelio Roxas, isang tanong ang nananatili. Tunay nga bang inorganisa ng mga Marcos ang pagnanakaw sa gintong Buddha? O may mga nagmanipula ng kanilang pangalan upang agawin ang kayamanan para sa kanilang pansariling interes?